Hello everyone, magandang araw sa mga tagapakinig ko ngayon. I am Renny Jean Francisco. Ito ang aking podcast na pinamagatang The Delivery Girl and Manantes. Ngayon, sisimulan ko na ang pagsasalaysay ng aking karanasan noon. Ako ay kapatid na nag-online selling. Kumbaga, ako ang katuwang at ang tagahatid ng mga item ng ate ko. Taga-Villa po ako at ang tawag nila sa akin ay Super Tata. Pero ang kapangalan ko talaga ay Jane. Ang trabaho ko po ay taga-deliver ng damit sa station ng Mahayahay patungo sa iba't ibang kabahayan na nasasakupan ng lugar namin. Kaya naman, halos lahat ay kakilala ko na dahil sa halos lahat ay umuorder sa ate ko ng damit. Isang beses ay nag-deliver ako sa pinakalumang bahay sa lugar namin. Sa tinagal-tagal ko sa pagdi-deliver, ay doon lang umorder ng damit sa amin ang nakatira doon, na si Manang Tess. Maganda at matandang babae. Pagdating doon, binaba ko na ang mga damit. Isang beses akong tumawag at kumatok sa pintuan, pero hindi tumitinag si Manang Tess. Mula sa pagkakatayo sa malapit sa may malaking rebulto. Nakita ko siya doon sa bintana. Nakatayo lang at hindi kumikilos. Kahit na sumisigaw na ako, sa isip ko sobrang bingi naman ng taong ito. Ang ginawa ko, kinalampag ko na ang pinto para marinig lang niya. Pero nananatili siyang nakatayo habang meron siyang hawak-hawak na matatalas na bagay. Nakatalikod siya kaya hindi niya nakitang sumisenyas ako. Nasa ganun akong posisyon na marinig ko ang tawag sa akin ni Manang Tess. Humihingal pa siya sa likuran ko dahil ang buong akala ko siya yung nakatayo doon sa loob. Tinanong ko siya kung sino baka ko yung nakatayo sa loob. Sa mukha niya ay parang hindi siya nagulat. Ako yung nagulat sa sinabi niya. Matagal na raw siyang mag-isang namumuhay. Pero alam niya na meron talaga siyang kasama sa bahay na hindi niya nakikita. Subalit, naramdaman niya ang mga ito. Hindi na lang daw niya pinapansin dahil hindi naman daw siya ginagambala. Kaya, kung meron man daw akong nakita sa loob na inaakala kong siya, ay huwag ko na lang daw pansinin. Pagkasabi niya nun, ay inabot ko na ang damit sa kanya at pinaalis na ako. Hanggang sa makauwi ako ay laman ang isip ko noong nangyari ng time na yun. Hindi talaga ako pinatahimik hanggang sa pagtulog ko. Makalipas ang ilang araw, may lugar na naman na may lumang bahay. At laking gulat ko ay ang kapareho ng itsura ng bahay ni Manang Tess. Kaya hindi ko na lang pinagpatuloy ang paglalakad patungo sa lumang bahay na yun. Hawak pa uwi ako at nilalakbay ko ang napakabatong daan. Naisip ko pa rin si Manang Tess at ang bahay na kapareho ng kanya. Hanggang pagtulog ko pa rin ay naiisip ko pa rin siya. Kaya napagpasyahan kong itigil ko muna ang pag-deliver ng mga damit dahil sa takot kong baka maulit na naman. Sa sobrang takot ko dahil sa pagtulog ko, parang binabangungot ako ng bahay na yun. Nakahulmang-kahulma ng bahay ni Manang Tess. Kaya, kalaunay pumayag na rin ang ate na hindi mo na ako magkatrabaho sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Bumalik ako sa pagdi-deliver. Akala ko hindi ko na yun mararanasan ulit. Hanggang na isang bahay na naman sa aming lugar ang hindi familiar sa akin. Napakaganda ang bahay. Mas maganda pa sa bahay ng mayor namin. Sobrang tuwa ko, pumasok ako sa pintuan at nakalimutan kong kumatok na may narinig ako na hindi ko nakikita. Nagsimulang nagsitaasan ang balahibo ko na may biglang bumulong sa tenga ko na sobrang nakakatakot at nakakatindig balahibo. Laking gulat ko na makita ko si Manang Tess. Sa sobrang gulat ko at may halong takot, kumaripas ako ng
ng takbo at hingal na hingal akong umuwi ng bahay. Hanggang sa pagtulog ko, kasama ko yung takot. Dahil sa isip ko'y magpapakita sa akin si Manang Tess na naman. Dito nagtatapos ang aking nakakatakot na karanasan. Sana'y natakot ko po kayong tagapakinig ko. Jane.